Yung mga anti-China dito, ito yung epekto ng mga katarantaduhan ninyo. Nag-uusap na tayo ng 2023, pero inuna nyo yung mga walang kakwenta-kwentang West Philippine Sea atin ito. It halted what could be a deal that could have saved us now. Ngayon tayo ngayon ang manliligaw dun sa mga bansang inaaway natin like China. Bongbong Marcos already failed. Ngayon, option na sa'yo ang China, option na sa ngayon ang Russia. Ngayon, ang dami-dami mo nang binubuksang kaputang inahan. Ba't di ka manghingi ng oil sa US? Lahat ng pagpapabengbang na ginawa mo sa Amerika, ba't hindi ka humingi sa kanila? Kung kunwari magkaroon man ng, this will come into fruition yung deals na ito ng Pilipinas with China, with Russia, ganyan-ganyan. Let's say, pagbilan nila tayo ng oil moving forward. Ang tanong dito, at what cost? We are already in a desperate situation. Nung hindi pa tayo desperate, dapat nakipag-usap ka ng putang ina mo pa. Ngayong desperate na tayo, what is the deal that you can get out of this? And this is the time that I would like to get back to those people na pinrioritize ang West Philippine Sea, amin to. You see what you did to our country? Nakita niyo ginawa niyo sa bansa natin, mga putang ina niyo? Ay, yung mga putang ina ninyo na sigaw ng sigaw na West Philippine Sea, atin to, may dugo ang kamay niyo ngayon kung bakit nahihirapan tayong humanap ng solusyon sa problema. Dinala nyo sa kangkungan ang bansa. Alam niyo, sa totoo lang, pag nakita ni PRRD yung ganitong sitwasyon ng Pilipinas, baka ang ikamatay pa nung matanda, depression. Asa na yung pinili niyong alay? Bakit hindi sila magbigay ng gasolina sa atin? Philippine-China reset. Magre-reset daw. Talaga ba? Ewan ko sa mga tanginang to. Paano nyo naisip na ganun-ganun lang ang reset? Ayan. President Marcos raised the possibility that the US and Israeli war against Iran could provide us an impetus for the Philippines and China to reach a deal in developing gas resources in disputed areas in South China Sea. The Philippines and China are embroiled in long-standing row over South China Sea areas that are within Manila's exclusive economic zone and continental shelf. In 2016, a Hague-based arbitral court voided China's expansive claim in the South China Sea and affirmed the Philippines' sovereign rights over its EEZ. The Chinese government refused to recognize what it described as an illegal ruling. Despite the dispute, Marcos and Chinese President Xi Jinping agreed to resume discussion on oil and gas exploration in the South China Sea during bilateral summit in 2023. That's something we've been talking about for a great deal, but territorial disputes are getting in the way of that. Maybe this provides impetus for both sides to come to an agreement. That's something we are exploring. Everything that might be of help are certainly pursuing. We are certainly pursuing. When asked whether there's a reason to think that a reset in relations with China is needed, given the geopolitical chaos, Marcos said, I think it's certainly going to happen. It's happening now. There's going to be very, very serious restructuring. Grabe to, no? Yung admission na yung exploration sa South China Sea, oil exploration with China in 2023, nag-uusap na raw sila about it. Pero si Bongbong mismo ang nagsabi na yung territorial dispute is getting in the way of that. So, yung mga anti-China dito at yung mga galit na galit sa China, ito yung epekto ng mga katarantaduhan ninyo. Nag-uusap na tayo ng 2023, pero inuna nyo yung mga walang kakwenta-kwentang West Philippine Sea atin ito, ganyan-ganyan. It halted what could be a deal that could have saved us now. Isipin ninyo, kahit sabihin na natin 2026, wala pang result yung oil exploration natin dyan. Wala pang result yung oil exploration natin dyan sa South China Sea. But because we were able to put the territorial dispute issue on the side, hindi, tingnan lang natin, sige, wala namang nagsasabi sa'yo yan, ito yan, sa akin yan, or whatsoever. Pero tingnan lang natin, tapos may hatian lang tayo. It doesn't mean I'm giving up my claim. It doesn't mean you're giving up your claim. Pero pag meron tayong nakita, ito ang partihan natin. Pwede sana yun di ba? Kung noong 2023, hindi nyo inuna mga pukin ng inang jinguist ninyo na mga drama,
Eh di sana ngayon meron tayong possible na sagot sa problema natin. But Bongbong Marcos himself admitted na territorial disputes were getting in the way of that. Pero pinag-uusapan na yun noong 2023. I was watching Prime Minister Lawrence Wong from Singapore saying he will have to redraw all, even our legal relationship and international law. There will have to be a new normal. Ang tanga lang dito ni BBM, ba't naman magkakaroon ng new normal sa kanila? They're just going to do what's dun sa kanilang mga bansa. Tayo sa Pilipinas, oo, magkakaroon new normal tayo kasi inaaway-away natin. Ngayon, babatiin na natin. 'Di ba? Yung mga inaaway-away nating bansa, ngayon babatiin na natin. Tayo yung may new normal, pero sila wala. Business as usual sila. The way they handle their international affairs is gonna be the same. Ngayon tayo ngayon ang manliligaw dun sa mga bansang inaaway natin, like China. 'Di ba? O so ngayon, paano kapag kakatiwalaan ni China? Gusto mo pala ng bagong deal with China? China, we always had a trading relationship with, and that's ongoing, and we are trying to increase that supply. Russia is not a traditional supplier of crude oil to the Philippines or any energy supply, but we are exploring that as well. But this should have been explored long time ago, motherfucker. Tapos ngayong kailangan na natin, magkukumahog tayo. We already failed. Bongbong Marcos already failed. Ngayon, option na sa'yo ang China, option na sa ngayon ang Russia. Ngayon, ang dami-dami mo nang binubuksang kaputang inahan. Ba't di ka manghingi ng oil sa US? Lahat ng pagpapabengbang na ginawa mo sa Amerika, ba't hindi ka humingi sa kanila? I think, kung kunwari magkaroon man ng this will come into fruition yung deals na ito ng Pilipinas with China, with Russia, ganyan-ganyan. Let's say pagbilan nila tayo ng oil moving forward. Ang tanong dito, at what cost? We are already in a desperate situation. Nung hindi pa tayo desperate, dapat nakipag-usap ka ng putang ina mo ka. Ngayong desperate na tayo, what is the deal that you can get out of this? And this is the time that I would like to get back to those people na pinrioritize ang West Philippine Sea, amin to. You see what you did to our country? Nakita niyo ginawa niyo sa bansa natin, mga putang ina niyo? Dahil yung pakikipag-prioritize ninyo sa territorial dispute, it halted the conversation with China on oil exploration. And even with Russia. Dahil friends sila eh. Meron ng exploration with Russia and China in 2022 and in 2023. Ay yung mga putang ina ninyo na sigaw ng sigaw na West Philippine Sea, atin to, may dugo ang kamay nyo ngayon kung bakit nahihirapan tayong humanap ng solusyon sa problema. Ngayon, ang bansa natin, we are led by tanga, is trying to forge a deal with these countries na inaway-away natin at iniwan natin sa ere. At the time that we are very, very desperate, what is the deal that you will get out of it? What is going to be the cost of that? Kaya kayo na naniniwala doon sa mga politiko na nag-advocate dyan sa West Philippine Sea, atin ito, at kung ano-ano pang kaputahan na yan, dinala nyo sa kangkungan ang bansa. And ngayon, we are negotiating from the position of desperation. Alam niyo, sa totoo lang, pag nakita ni PRRD yung ganitong sitwasyon ng Pilipinas, baka ang ikamatay pa nung matanda, depression. And I want you to tell that to your, yung mga kilala nyong mga bata, yung mga kilala nyong yung mga bagets nyong mga pamangkin, mga anak-anak. Alam mo ba kung anong ginawa niyang West Philippine Sea atin ito? Ano yung bang ginawa niyan sa Pilipinas? It halted the negotiation with China on oil exploration. BBM admitted it. Yan yung sinasabi ko, tatapang nyo, tatangan nyo eh. West Philippine Sea atin ito. May dugo ang mga kamay ninyo. Kaya tayo ngayon, walang magawa and we fall victim dito sa krisis na ito. Hirap na hirap tayong lumaban dito sa krisis na ito. Hindi tayo nakapaghanda. Nagtitiis tayo sa mga failed decisions one after the other. O pagkatapos ngayon, nasa position of desperation tayo makipag-negotiate. Asa na yung pinili nyong alay? Bakit hindi sila magbigay ng gasolina sa atin? Diba? Pero pag gusto umakyat, US can't even give us oil. Tapos makipag-negotiate tayo sa China, para bang ang sarap-sarap ng Pilipinas. Na para bang ang sarap-sarap ng Pilipinas. Correct! Alaska now will supply oil, sabi ni Ash Pancho. Sa Pilipinas?
Hindi nga nila kaya sa sarili nila. Pwedeng pabigay po ng ano, pwedeng pabigay po ng source. Sana hindi nahihingi ng tulong si Trump sa allies nila para buksan ng strait kung kaya naman pala ng Alaska. Ano, LPG, liquefied natural gas, is exploring. Wala pa lang, exploring pa lang. It is exploring an option. Pinapaasa na naman kayo ng Wala US. pa namang commitment. Dati pa to, hindi to ano. Dati pa to, 2025 pa yun. Ayan, sabi reserve ng Russia, binomba ng Ukraine kahapon. US is rich in oil. They found breakthrough extracting oil by the means of fracking. Sabi ni Rodney po. O, edi manghingi kayo ng ano, oil sa US. Dami pala silang oil eh. O, feeling niyo yung oil nila, oil nyo din. Edi Correct. hingin nyo. Edi hingin nyo, tingnan nyo kung bibigyan tayo. Yung sinasabi ni Ash, 2025 pa yun eh, may result na ba? Ayan o, PHI's Alaska as potential liquefied natural gas source. This was in 2025 pa. Meron na bang result to? At saka how much? Oo. Competitive ba sa price na nakukuha natin ngayon? 2025 pa siya, Ash Pancho. Ito February 22, 2025. So may result na ba to, itong exploration na to? Pakisagot naman. Source, Mariosep daw, Ma'am Joey. Ano na yung update dito sa ano na to? Sabi ni Strictly Under Duress, FYI, yung oil reserve ng US on their own soil, manipis na crudo yan. Hindi yan viable na deposit the same way na nasa Middle East. Research din konti. Sinabi ni Ms. Sass for the Motherland page niya dati, kaya sila sumisigaw na atin ng West Philippine Sea, ayaw nila ang China mag-joint exploration but yung mga oligarchs na suportado ni Justice Scorpio, yes. Yun ang namimiss ng mga kakampings na ang bilis-bilis lang nilang kumampi kay Tariela, ang bilis-bilis lang nilang maniwala sa mga propaganda against China. Kasi akala nila, kaya natin. Akala nila, yun lang yung reason ng China to occupy the West Philippine Sea, quote-unquote occupy. Yun ang narrative na gusto nilang ipalamon sa utak ng mga Pilipino. Pero, if you go back to reality, paano natin ma-execute na tayo-tayo lang? Kahit na Mm-hmm. tayo ang, kahit na sinong Kailangan talaga lugar, natin ng partner para doon kasi correct, wala naman talaga tayong technology. Yun nga lang, ang ayaw nila na China yung partner. Gusto ng mga oligarchs, sila. So, yun. na sila ang magde-decide kung sino ang pipiliin nilang partner. Well, ayaw nila Kasi ng hindi China. nila kaya. Oo, ayaw nila ng China. May pera Mahirap. for exploration kaso nasa buwaya. Kahit anong kadami mong pera, kung wala kang intellectual property, wala kang technology to do it, hindi mo yan siya may execute. Yun ang dapat na iniisip natin bago tayo mag-jump into conclusion na atin ang West Philippine Sea. Pero yun nga po, under question pa, sabi di ba ni Senator Marcoleta, may mga rights na tayo na give up long before. Isa pa yun sa dapat natin na ma-resolve. Hindi natin kasalanan ng mga nauna nating mga gobyerno. Pero yun nga, yun muna yung una natin kailangan i-resolve. Give up na pala natin siya long before. Alin yung thinker? May document na pinost si Senator Marcoleta po na tayo mismo ang nagsabi na hindi atin ang area na yun ng Pilipinas. It was addressed to... Ano yung pinopoint mo? Ano yung inaano mo? Ano yung gusto mong puntuhin? No, we don't even have a solid proof that we own the jurisdiction. China is occupying it because they have that document that we already gave up on that territory. Hindi. Wala tayong give up sa claim. Kiniklaim pa rin natin yung feeling natin na atin. Okay? However, nagkakaroon tayo ng disadvantage kasi nga, dun sa tug of war, na merong mga lugar na inoccupy na si China. So, syempre, kapag kayong claimant ka, kaso ikaw yung may control nung kiniklaim natin, lugi na ako sa'yo kasi ikaw, hindi na kita mapapaalis doon kasi nandun ka na eh. 'Di ba? Pero hindi ko pa rin gini-give up yung claim ko. Ano yung sinasabi mong give up natin yung... Hinahanap ko yung document pero malinaw dun sa document na yun na sinasabi natin sa kanila na that part is already outside the Philippines. Ano yung mapa? Yes, sa mapa. Yun ang pinipilit ni Senator Marcoleta na yun muna yung una natin dapat i-resolve. Gawa tayo ng mapa kasi sa mapa, give up na natin yun
before. Kasi 'di ba nga kaya naman tayo merong bagong kumbaga states ngayon kasi na-colonize naman ng mga malalaking bansa yung mga maliliit na mga bansa. So, for example, before naging state na independent ng Hong Kong, colonized siya ng I forgot, London ba yun or British Tinkerbell, parang feeling ko masyadong complicated yung gusto mong puntuhin kasi wala tayong enough detalye to really understand what you are trying to point out. Ano yung gusto mong sabihin tungkol doon sa issue natin ngayon, which is yung sa supply ng Ah, oil? hindi po directly sa supply. Ang pino-point ko is, mahirapan talaga tayo ngayon to solve whatever it is na sa supply kasi unang-una marami na tayong ginawang kumbaga lamat sa relationship with China. Una dun yung pinaglalaban natin na atin ng West Philippine Sea. Although tama or hindi, okay lang yun. Pero dahil dun nasira tayo sa relationship natin sa China, nawala naman tayong kumbaga solid na pinanghahawakan na atin talaga yun. And kahit na meron tayong solid na pinanghahawakan na atin yun, we don't have the technology to do oil exploration there. Isa pa yun. Hindi, ganito, Tinkerbell, no? I think kaya nababad trip yung mga opposing views because we start our arguments with wala naman tayong patunay na atin yun or something like that. Even Kong Marcoleta is actually very, very careful. Wala tayong gini-give up sa claims natin. Okay, yung claims natin, claims pa rin natin yan. Wala naman nag-give up doon. However, in the course of exercising our jurisdiction doon sa claims natin, doon tayo nagkakaproblema. Kasi nga yung mga overlapping claims ay marami dyan ay si Vietnam na ang nag-o-occupy, si China na ang nag-o-occupy. So yun yung problema natin. Ngayon pagdating doon, meron kang option. You force yourself to remove kung sino yung nag-o-occupy doon. So that's going to be a very, very violent and physical altercation, Correct. which might start a war, okay? Or you try to accept it as of now and try to try to explore other aspect of the relationship without giving up your claim so that both parties would be able to move forward in the most beneficial manner for the countries involved. Ayun. Siguro baka mas maganda kasi kaya sila nababad trip kasi sasabihin nila tayo na gini-give up niyo ng parang hinahayaan niyo ng pinapamigay yung ganun kasi parang we start with parang Na parang talo gini-give up na. Oo, na parang gini-give up na natin, ganyan. Respect niyo yung claim. Well, yung claim natin, whether strong siya or weak siya or whatsoever, it's still our claim. O di manindigan yung Pilipinas dyan, bala siya. Opo. Problema na yan ng mga presidente at ng mga susunod na presidente kung paano nila palalakasin yun. And it's not our problem anymore. It's the problem of the president, kung sino man yung magiging Correct. president moving forward. And also, Pero, gusto ko lang pero i-emphasize. I suggest, do not speak coming from that place na mahina kasi yung claim natin or whatnot, ganyan. I suggest na if you want to talk about it in such a way na wala man kasi yun naman talaga ang totoo. Kahit naman mahina yung claim natin, claim pa rin naman natin, hindi man natin gini-give up yun. Kahit mahina yung claim natin na sabihin ng iba na mahina or ganyan or whatsoever, ganyan. Yeah, but let's keep it. Wala mo mawawala eh. Wala mo mahina yan. Hindi, claim ka pa rin, di ba? Para bongga. Paano kung magkaroon tayo ng, meron tayong ma-receive na mana from heaven at pumubor sa atin ng sitwasyon at tayo Correct. ang makasalo niyan. Ganun. So, hayaan mo lang, push lang. I-accept natin yung reality, maraming may claims dyan, hindi natin gini-give up yung claims natin, pero yung claims na nag-o-overlap dyan, we also have to accept the fact na marami dyan sa mga overlapping claims, ino-occupy na ng Vietnam, ino-occupy na ng China. So, ano gagawin natin doon? Gusto nyo ba palayasin natin? Gusto nyo ba i-head-on collision natin yung mga yan? Because if we're going to do that, it is going to result to very, very physical altercation and might start a war. Ayaw natin nun. Correct. So either we accept that situation without giving up our claim and then explore other partnership that is beneficial for both countries, for all countries involved.